Yung mga pinagsasasabi ninyo na ang iiwanan lang ni Pangulong Bongbong Marcos na legasiya ay pagnanakaw, wala kayong maipakitang ebidensya doon. Mga ebidensya nyo, ano? Yung mga mali-maleta na walang kwenta, mali-maleta na ano, yun ang gawang AI. Mali-maleta na hindi man lang maipakita na nandoon yung picture ni Pangulong Bongbong Marcos. Meron yung mga issue sa inyo. Hanggang ngayon, hindi po nila sinasagot. Mga magnetic lifter at kung ano-ano pa po, mga bossing, mga pagpirma para po maimbestigahan sila. Ayaw nila. Takot sila, mga bossing. Lahat po, simula 2016 hanggang ngayon po, 2026, mga kababayan. Puro pag-iwas lang po ang kanilang ginagawa. Panay lang po, wala, ganito, ayaw namin matuloy o hindi matutuloy ang impeachment kasi dalawang impeachment ang pinasok sa taong ito. Dapat isa lang. Puro ganun lang po. Yung pinagyayabang nila na hindi naman daw po illegal na gumamit ng mga alias. Totoo yun. Hindi illegal na gumamit ng alias. Pero pagdating sa COA, kailangan mo nang ipaliwanag kung sino yung alias na ginamitan mo. Dahil, syempre, sangay po ng gobyerno yun. Yun ang nagche-check ho. Kung totoo ba na yung pera na iyon, binili mo ng impormasyon. Hindi naman po kalaban ng gobyerno o ng mamamayang Pilipino ang COA. Para sabihin nila, malalagay sa alanganin kung sino man si Mary Grace Piatos na sinasabi. Hindi po totoo yun. Talaga pong kapag gumamit ka ng alias, kailangan mo ipakita, ipaalam, no? Ipaliwanag kung sino yung alias na iyon. Nasasaktan na po kasi itong mga ito. Bakit po? Siguro yung mga dati nilang mga ginagawa o yung mga dati nilang mga aktibidades, hindi na po nila nagagawa. Kaya, binabanatan, binibira, at hindi po hinihintuan si Pangulong Bongbong Marcos. Sabi ni Duka, yung mga maleta na pinopost nila, may date ng taon, nakaupo pa si Digong. Pakita ko sa inyo yun, ha? Isama ko lang ho. No? Pinakita ito tapos si Baligod umaaray daw. Ayan iba na ho kasi ngayon yung teknolohiya, mga kababayan. No? Lahat po makikita na, lahat na matetrace na. Kung dati pa nga lang pati yung mga lumang bato, milyong-milyong taon na di ba? Na nakikita kung kailan ipinanganak yung bato, Kailan kaya pinanganak yung bato, no? Hanggang ngayon nagtatago pa din ho yung bato. Yan natetrace. Nakikita, nalalaman kung kailan ginawa. Yung mga kailan pinicturean, itong mga pagpicture. Tsaka yan na lang po. Yan yung mga ginagamit nila Boss Pulong. Yan yung mga pinapaniwalaan ng mga DDS na kanila daw pong ebidensya na kung makikita mo sila doon sa mga social media, kung mga mag-react, akala mo totoong totoo. Akala mo alam na alam. Akala mo nakita nila na nandun talaga si President Marcos. Ay, meron ba? Nasaan? Agilapin natin yan. Si Linda Orellaneda. Ang dami mong satsat, wala namang kwenta bakit mababa ang trust rating kung magaling ang iyong presidente. King inang yan. Kayo na lang naniniwala dyan Sabi ko nga sa inyo, hindi pwedeng hindi maniwala ang mga DDS doon sa mga pinapakalat ng kanilang mga kasamahan na mga trust rating ni Pangulong Bongbong Marcos. Hindi pwedeng hindi sila maniwala. Kasi nga po, kasama siya doon sa uto-uto. Di ba? Paano papaniwalaan ng mamamayang Pilipino yan? Bumababa ang trust rating ni Pangulong Bongbong Marcos. Samantalang siya ang nagpapaimbestiga, siya ang nagsimula, siya ang naglatag sa ating lahat. Ito yung 15 kontraktor na nangunguna na makakuha ng mga proyekto sa gobyerno.
hanggang sa nagsala-salabat na po, hanggang sa naggalagalamay na po, umabot na sa mga pangalan ng mga senador. Tapos siyempre, kabilang banda, Sara Duterte, tumataas yung ratings. Sige nga, nasan ba yung kanina nag-comment dyan? No? May tatanong lang ako sa iyo. Ano ang pinagbasihan ng pagtaas ng ratings ng Vice Presidente? Gusto ko lang marinig from the DDS. No? Gusto ko lang makakita nung pagtatanggol galing sa DDS. Mark! Ganito tuturuan ko kayo. Example. Mark, kaya tumataas ang ratings ng Vice Presidente kasi nagtanim siya. Kasi may tree planting siya. Bigyan nyo kami ng ebidensya o nalalaman ninyo na naging dahilan kung bakit tumaas ang trust rating o kung bakit mas nagtitiwala ang mamamayang Pilipino kay Vice Presidente Sara Duterte. Siya lang! Putay na, baka nilabasan nyo na naman ako. Baka umalis na naman kayo. Di ba? Gusto nyo ako magbigay kung bakit hindi pinagtitiwalaan ang Vice Presidente? Kung bakit yung mga survey ninyo hindi totoo? Sino ba naman bobong Pilipino ang maniniwala at mas pagtitiwalaan ng Vice Presidente kung yung mga issue sa kanya hindi niya sinasagot? Kung yung mga confidential funds etc. hindi niya sinasagot? Sino ba namang maniniwala at magtitiwala sa Vice Presidente kung ang mga lumalabas sa bibig mo ay puro pagbabanta sa buhay ng Presidente? Na ang dahilan kung bakit ka umabot sa punto na nagbabanta ka sa buhay ng Presidente ay dahil yung yung minamahal niyang staff, yung minamahal niyang staff ay hindi na makasagot doon sa Kongreso at muntik silang mabuko. Diba? Doon naman po ang pinag-umpisahan ng panggagalaitin ng dating ng Vice Presidente. Bakit hindi din po yan maipaliwanag ng Vice Presidente? Ipinatatawag sila sa NBI upang ipaliwanag. Anak ng puti, kaya ayoko nagtatanong sa mga DDS Wala nang mga sumasagot Tree planting. Miski yun na lang ang sagot nyo sa akin. Miski yun na lang ang sabihin nyo sa akin. Mark, kaya tumaas ang ratings ng Vice Presidente kasi nagtanim ng puno. May tree planting. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Ang kaibahan ng mga DDS sa kaibahan natin. Pag sinabi natin kung bakit kakaunti ang nagtitiwala at humihina ang tiwala sa Vice Presidente, meron tayong paliwanag. Ang mga DDS, kapag ka nagsalita po, mga kababayan, wala nang paliwanag. Ang importante sa kanila, maiparinig, maiparating doon sa tenga ng mga Pilipino, yung pamumulitika nila. Wala na. Umalis na. O iwan na ho natin ito, mga kababayan.